Nahulihan ng mga bala at balisong ang isang retiradong pulis sa Quiapo, kasabayan ng mas pinaiting na seguridad ilang araw bago ang traslasyon ng itim na Nazareno. Live mula sa Quiapo, nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Justine, gaano na karami ang mga deboto dyan ngayong oras na ito? Jess, wala ng patida ang pagdating ng mga deboto dito sa simbahan ng Quiapo 3 araw bago ang traslasyon ng itim na Nazareno. Mahigpit na rin ang seguridad at naghahanda na rin lalo ang mga pulis para sa security dito sa lugar at isa na nga ang nasampulan. Dinala sa presinto sa Plaza Miranda sa Quiapo ang 64 na taong gulang na lalaking ito na napag-alamang isang retiradong pulis. Magsisimba dapat siya kaninang umaga sa Quiapo Church. Pero nang isa lang ang dala niyang bag sa x-ray machine, nakitang may laman itong magazine ng barila na kargado ng mga bala at meron ding balisong. Depensa niya, galing siya sa Batangas at hindi niya napansing may bitbit pala siyang mga bala at balisong. Basta ko nabitbit, hindi ko alam na naroon pala sa bagay. Hindi ako sa tao. Napag-alamang legal naman siyang magmay-ari at magdala ng baril, kaya agad din siyang inabsuelto. Pero dahil sa dala niyang balisong, inilipat siya mula sa presinto sa Plaza Miranda patungo sa Santa Cruz Police Station para maimbestigahan. Bukod sa 2 x-ray machines, nakakalat din ng iba't ibang law enforcement group sa paligid ng Quiapo. Kabilang siya ng mga kawani ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard. May mga nag-iikot ding K9 units, habang nakabantay naman sa entrance ng simbahan ang security force ng Quiapo Church. Para matiyak na maayos ang daloy ng mga taong magpupunta sa simbahan, sa Villalobos Street lamang ay nilagandaan papasok, habang exit points naman ang Hidalgo Street at Quezon Boulevard. Ipinagbabawal na rin pumarada ang mga sasakyan sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Bukas naman ng gabi, sisimulan na ang clearing operation sa paligid ng Quiapo para pansamantalang paalisin ng mga vendors. Papayagan silang bumalik pagkatapos ng traslasyon sa January 10. Ayon sa tagapagsalita ng Quiapo Church, dahil ngayon lang muling magkakaroon ng traslasyon makalipas ang 3 taon dahil sa COVID-19 pandemic, inaasahan nilang dadagsain ito ng ilang milyong deboto. Nakita natin kahapon, grabe ang kapal ng dami ng tao, kaya pakiusap din po namin at kami po yung mihingi na ng pasensya rin sa mga motorista kung tayo po ay medyo nahihirapan din po by this time. Kami po ay nakikiusap sa inyo na bigyan nyo po kami ng pagkakataon sa ilang araw na ito na maidaos ang ating taunang pagdiriwang. Pero dahil sa bagong disenyo ng andas, posible raw na mapabilis ang paglipat ng imahe ng itim na Nazareno mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo. At sa traslasyon ho ay inaasahan po natin siguro inaabot ng 16 to 20 hours. Hindi na nga po sila kinakailangan sumampa. Hopefully, tulong ng ganitong mas bagong paraan na wala ng sampahan kasi basically yung po ang medyo nagpapatagal. Yung pwede hong mapaikli kahit na ganun pa rin karami o mas marami ang sumama. Yung huli o isa sa huling mga misa dito sa Quiapo Church para sa araw na ito. Habang bukas naman araw ng Linggo ay ipagpapatuloy yung regular Sunday Masses. Habang sa Lunes, January 8 sa ganap na 3:00 ng hapon ay magsisimula na yung 33 na Novena Masses para sa pista ng itim na Nazareno. Jess? Nag-uulat mula sa Quiapo, maraming salamat Justine Punsalang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.